You're just so good. 1,000 hallelujahs is not even enough, Lord. But who else would worship you? Who else would say hallelujah to you, Lord? But us, the people you have saved, the people you have loved. Thank you for this privilege to say hallelujah to the one. Hallelujah to our King. Hallelujah to our Savior. Thank you, Jesus. Who else would rise, cries out to worship? Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the world to sing. But this joy is mine. Yes, Lord. Who else would rise, cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to sing. But this joy is mine. And hallelujahs. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs in 1,000 more. Who else would die for our redemption? Whose resurrection
Zimmer. Praise to the Lord, to you, Lord. To the Lamb, to the King of heaven, Sing church praise. praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever. Church, God deserves more
serve. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to Your your name, Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. for your name Is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. No amount of words that can express how grateful we are. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for all that you have done. Thank you for meeting us, for encountering us today. Truly enough, your presence is here, and you will continue to move. You will continue to touch our hearts because you are faithful and you are good. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're so good. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Muli po ay batiin po natin ang bawat isa. Welcome to CCOF. Nagagalak po ang Panginoon na makita ka na sumasamba at nagpupuri sa Kanya ngayon. Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri
morning po sa ating lahat. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. So, ngayong umaga po, bago tayo dumako sa ating pagbibigay, gusto ko pong i-welcome ang ating mga first time to attend here in CCOF. Nari ko po bang tawagan at ayayahang tumayo. Diyan lang po sa upuan ninyo, si Joan Lopez. Nandito po ba siya? Yan. Praise God, kapatid. Welcome po sa CCOF. At ganun din po si Rosalie Fernandez. Hi. Welcome po. Good morning. And last po si Shirley C. Yan. Good morning po. Welcome to CCOF. Kayo po ay welcome to attend and be part of the CCOF family. So ngayon po, gusto ko pong mag-share about of course, tithes and offering. Totoo po na ang buhay ng Kristiyano, hindi po laging meron. I'm sure lahat po tayo nakadanas tayo ng takot na mauubusan na, mawawalan na. But the truth is, we may run low, but we will never run out. Yun po ang pangako ng Panginoon. Ito, matagal kong lagi kong naalala itong pangyayaring ito. Meron akong katrabaho. Mag-asawa po ito, parehas silang Christian. And na-share lang po ng asawa niya sa akin ito, na isang linggo na nasa simbahan sila. Sabi nung asawang lalaki, magbigay ka ng offering. So parang nagsisikuhan sila. Ang sabi ng babae, pangbayad natin ng kuryente to. Ganyan. So, daling salita, hindi sila nagbigay kasi nga they're thinking about what they need to pay habang pong time ng offering. Pagdating po ng hapon, nawala ang wallet. Nawala ang wallet na may laman 8,000 pesos. So, iyak. Ang sabi lang po ng asawa daw, naalala niya, sabi ko sa iyo, magbigay ka sa Panginoon eh. Bakit po? Ano po yung naalala ko dito? Yung pong verse ng Psalms 24:1. Ang sabi po dito, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all its people belong to Him. So ang lahat po na ito, sa Kanya po nanggaling. Yung pong ating pagbibigay at pagsunod, ina-align po natin yung ating puso. It aligns our hearts to His promises. Alam po natin yung mga promise ng Panginoon patungkol sa pagbibigay na sinabi niya sa Malakay 3:10 na I will bless you, I will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing na halos wala tayong paglagyan. So tayo po kailangan nating magtiwala sa Panginoon, and we need to trust Him and make Him our first, and He will take care of what's next. Kaya yun po lamang, at inaanyayahan ko po ang bawat isa to come in front para po mag-alay ng ating tithes and offering. Let us all extend our hearts and pray for our offering, tithes and offering. Heavenly Father, maraming salamat to Diyos sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng iyong mga anak, Ama, na tunay nga, Panginoon, na nasubukan, Panginoon, ng iyong kabutihan, sumusunod, Panginoon, sa iyong utos, Ama, sa dako ng pagbibigay. Lord, may you be honored, be glorified, Lord, sa aming mga handog. Tanggapin mo ito, Ama. At alam ko, Panginoon, we will hold on to your promises, so God, hindi mo kami
Hindi mo kami hahayaang magkulang, Panginoon. Because kung ano man, Panginoon, ang bagay na importante sa amin ay importante sa iyo, O God. Maraming salamat sa iyo. We know, Lord Jesus, that you are gracious and you are our provider. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Okay, pwede po bang tingnan mo yung katabi mo? Batiin mo rin siya. Good morning. Sabihin mo sa kanya, I am happy that you are here. Nagagalak ako na makasama ka. Okay? And alam niyo mga kapatid, the Lord is also glad that you are here. No? Nagagalak ang Diyos na makasama tayo ngayong umaga sa kanyang presensya. So welcome po mga kapatid dito po sa CCOF. No? And ngayong araw po, dali lang ang taas eh. Ngayong umaga po, tatapusin po natin itong series po natin na Moving Forward. Okay? So sabi po natin, ito po yung parang encouragement natin sa simula ng taong ito. No? At hindi po natin kailangan ikatakot ang taong ito. Hindi natin kailangan malaman ano pa yung mga mararanasan natin ngayong taong ito. Kasi ang importante lang po ay kasama natin ang Diyos. Amen? At kapag kasama natin ang Diyos, we can expect that this year will be a good year. No? Kakampi natin ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay na dadanasin natin sa taong ito. And most importantly, sisiguruhin niya na tayo ay lalago, no, dito po sa ating taong ito. So kung meron man po tayo mga challenges, meron po tayo mga hurdles, no, dito po sa simula pa lang ng taon, kung ang dami na pong nangyayari, no, let us not allow these things to discourage us from our walk with the Lord, no. Instead, lalo pa tayong lumalim, lalo pa natin siyang i-pursue sa taong ito, no, para tuluyan tayong lumago sa ating relasyon sa Kanya. Huwag po nating masyado i-focus yung mga bagay na pwede maghadlang sa atin. Instead, let us focus on how we can continue to grow in the Lord. Amen? Okay, so sige po, bago po tayo magsimula, ngayong umaga, manalangin po tayo. Father, we just want to honor you this morning. Thank you for your presence in this place. Thank you, Lord, for your love sa buhay namin. Salamat po sa presensya ninyo sa aming buhay, kahit sa mga pagkakataon na hindi namin kayo napapansin, hindi namin kayo nakikita. Father, we just want to thank you and honor you for being a good Father to us. Sa umagang ito, tinataas po namin ang service na ito, ang mensaheng ito. Lord, I pray that you would be the center of this place. You would be the center of our hearts. Alisin niyo po ang mga hadlang sa aming puso, sa aming isip, sa aming katawan na hindi namin maunawaan ng inyong salita. But Lord, open our spiritual eyes, open our spiritual ears para yung maririnig po namin ngayong umaga maging pagpapalakas sa aming pananampalataya. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So bago ko po i-introduce sa inyo yung title po natin ngayong umaga, meron po akong tanong sa bawat isa. Kilala niyo po ba itong taong ito? Yan. Kilala niyo ba yung taong ito? Halata ang mga edad ninyo. Alam niyo na. No? So ito po ay si Bonjing. No? At syempre kilala ko din siya. Sabi ko, pumuputi ang mga buhok ko. No? Pero nung pinag-aaralan ko po itong character na to, natuklasan ko po, galing po pala siya sa comics. Okay? Hindi pala siya nagsimula sa pelikula. So pag inabutan niyo yung comics, mas marami kayong puting buhok sa akin. Okay? So, Bonjing is a comic book character from the 1950s. Okay? Alam niyo po ba kung sino yung sumulat sa character na to? Lumikha sa character na to. Okay? Siya din yung lumikha sa characters katulad ni Darna, ni Captain close kayo, Mars, at si Lastic Man. Yan. So yan po yung mga medyo kilala na pangalan na nakita ko. So siya rin po yung lumikha sa character na to. No? Ito pong si Bonjing, nagkaroon po siya ng iilang mga pelikula over the years. No? So merong isa na ang naging actor ay si Dolphy, merong isa na si Jay Ilagan, at ito po yung pinaka
recent, no, 1989, di pa rin ako pinapanganak noon, so bata pa rin ako. Ito po ay si Jimmy Santos. Yan, mga puting buhok ninyo, naglalabasan. So sino ba tong Bonjing na ito? Okay? Ang personality niya, obviously, isip bata siya. 'Di ba? So sa English, man-child, no? A man who does not act his age, no? At depende po sa kung sa comics ba ito o sa aling pelikula yung pinapanood ninyo, no? Meron pong iba-ibang version ng origin ng taong ito. Paano siya naging Bonjing, no? Dito po sa version na ito, namatay yung magulang niya at ang nagpalaki sa kanya ay yung kanyang lola. Pero yung lola niya, masyado siyang inispoil, no? At ang ginawa po ng lola ay walang ibang inasikaso kundi palakihin siya sa physical, pakain, baby, inaalagaan, yun lang, no? So did not pay attention to emotional growth, did not pay attention to mental growth, no? Bakit? Kasi si lola nga, sabi ko nga, masyado siyang inispoil, no? Masyadong overprotective sa kanya, no? So kung anong gusto niya, pinagbibigyan, kung ano yung sinabi niya, yun ang masusunod. Pag ayaw niya, no? And dahil siguro sa sobrang pagmamahal ni lola sa kanya, ang ginawa kay Bonjing ay he is sheltered, no? So, wag ka nang humarap sa mga paghihirap ng buhay, ako nang bahala, no? Kumbaga ang ginagawa ni lola. So, sino po ang mga lola dito? Taas kamay. May mga hindi nagtataas ng kamay. Okay? So alam niyo na. Okay, wag masyadong spoil ang inyong mga apo kasi pag spinoil niyo masyado, magiging Bonjing. So as a result, no, he became or he displays immature or childlike behavior. Hindi siya kumikilos ayon sa kanyang edad, no? Iyakin, laging nagsusumbong kapag may ng away sa kanya, ng asar sa kanya, ang gagawin niya magsusumbong, no? Ang sumbong niya pa buyoy, no? Hindi siya makapagsalita na maayos. At tingnan niyo naman, no? Tanda-tanda niya na ganyan ang suot niya. So kung buti na lang wala naka-polka dot dito ngayon, no? Kung hindi, sorry na lang. Okay? So honestly mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po itong sermon na ito ngayong umaga, pinanood ko po itong pelikula na to, no? Ito mismong clip na to. At sa totoo lang, although syempre medyo nakakatawa minsan yung mga banat ng mga tao, habang pinapanood ko tong si Bonjing, sa totoo lang nagiinit yung ulo ko, no? Parang naiilang ako at naiinis ako kasi parang ang tanda-tanda mo na, pero ganyan ka kumilos, 'di ba? And ito pong Bonjing na to, nag-change po siya, hindi lang siya pangalan, eventually naging salita na siya sa Pilipino, sa Tagalog, 'di ba? At alam naman po natin kung anong ibig sabihin ng Bonjing. Pag natawag kang Bonjing, ang ibig sabihin noon, immature ka, 'di ba? Or isip bata ka. Okay. Ngayon, ito pong comic na to, isa po itong pangungutya. Ano po yung point ng comic na ito, na kapag masyadong overprotective ang parents sa kanilang mga anak, ang nangyayari ay they become over-dependent sa kanila. So, ang challenge ng comic na ito, wag masyadong maging overprotective sa mga anak, no? And give them the opportunity, give them the freedom to grow and to mature. Siyempre, mga kapatid, ito pong Bonjing na to, exaggerated yan. Wala naman sigurong taong sa totoong buhay na ganyan talaga ang pagkilos, no? Ba't may tinitingnan kayo? Sino tinitingnan niyo, ha? Okay, pero kahit po exaggerated po ito, sa totoong buhay, meron po mga tao na sa totoo lang, medyo may konting immaturity. Medyo they don't act their age, no? Especially in terms of their personality, no? May edad na pero high school pa rin, no? Mahilig pa rin sa chismis, mahilig pa rin sa siraan, no? O competitive pa rin sila sa mga kaibigan nila. So parang these are examples of immature behavior, no? Or sometimes how people relate with others, or sometimes how you handle situations and circumstances na dapat matanda ka na, dapat malaki ka na, kaya mo na, pero kapag ka may pinagdadaanan ka sa buhay, nagdadabog ka, nagsusumbong ka kung kani-kanino, 'di ba? So these are all immature behaviors, no? Na nakikita po natin dito sa ating buhay. Ngayon, ano kaya yung point nun sa salita ng Diyos ngayong umaga? Okay?
na sa ating spiritual life, no, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, minsan meron ding mga tao na para silang bonjing. Anong ibig sabihin no, na meron pong mga mananampalataya na matagal na silang Kristiyano, no, umaabot na ng taon, dekada, no, pero ang kilos nila, kilos baby Christian, or worse, sometimes kilos unbeliever, parang hindi mananampalataya, no. So wag po kayong mag-alala mga kapatid, no. Wala akong pinapatamaan sa atin, no. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo bilang panghuhusga, no. Hindi ko po pinang-aakusahan, pinagbibintangan ng kahit sino na bonjing tayo. Wala pong ganun, no. Ang point ko lang, no, ngayong umaga is that bilang mga mananampalataya, no, bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, we are actually built to grow. Amen? So tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are built to grow. Okay? You are built to grow. So ano po yung point? Na habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, no? So example, sino po dito at least 1 taon ka ng Kristiyano? Be proud, taas kamay. At least 1 year. Wala. Walang Kristiyano. At least 1 year. At least at least. Ibig sabihin nun, minimum 1 year. Taas kamay. Di ba dapat lahat kayo nakataas ang kamay? At least 2 years. Taas lang. Taas nyo lang. At least 2 years. At least 5 years. At least 10 years. At least 15 years. Okay. So marami tayo. Diba? Obviously, syempre, habang tumatagal yung taon, pabawas ng pabawas. Pero ang point ko, habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, dapat patuloy ang ating paglago, patuloy ang ating pag-mature, no, sa ating relationship sa Panginoon. And how do you see that, mga kapatid? No? Di ba ang layunin, like kong sinasabi, ang layunin ng pagiging Kristiyano ay maging malapit kay Kristo, di ba? To become close to Christ or intimacy, but also na maging mas malapit na katulad ni Kristo, to become closer like Christ, which is Christ-likeness. Yun po yung dalawang pakay, no, ng ating buhay pananampalataya. And so, gusto ko pong pag-isipan po natin ngayong umaga, no, bilang Kristiyano, do I act my age? No? Pag-isipan po natin 'yon, no, kung gaano katagal ka na, alam mo naman siguro ilang taon ka ng Kristiyano, kapatid, no? Do you act your spiritual age, no? Patuloy pa ba ang paglago at pag-mature natin sa Panginoon ngayon sa edad nating ito sa pananampalataya, no? Ngayon pong 2026, yun po yung hamon ko sa bawat isa. Kasi mga kapatid, ang paglago, ang growth, ang maturity, hindi yan basta-basta nangyayari, no? Inaan yan, hinahabol yan, pinopursue yan, no? Kumbaga, pinaglalagyan ng effort at ng investment ang ating sarili para tayo ay lumago at para tayo ay mag-mature, no? Kung hindi po natin yan pinagbigyang pansin, ang mangyayari po sa atin, para po tayong si bonjing. Ang tagal-tagal na natin sa pananampalataya, pero ganun pa rin tayo. Okay? At gusto ko pong sabihin sa bawat isa, ito pong intimacy with the Lord and Christ-likeness, ito pong mga bagay na to ay proseso. Hindi po yan nangyayari overnight, no? Na tinanggap ko ang Diyos ngayon, bukas, kamukhang-kamukha ko na si Kristo. Bukas, na kami, best friends na kami. Hindi po ganun, no? Relationships take time, no? Character development also takes time, no? At kailangan po, meron po tayong pang-araw-araw na commitment sa prosesong ito. Okay? Alam niyo, mabait ang Diyos sa atin, no? Meron siyang patience, meron siyang grace, no? Para dumaan tayo sa prosesong ito. At sinusuportahan po tayo ng Diyos para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. So ano pong kailangan po nating gawin? Mag-effort po tayo to grow in our relationship with the Lord. Mag-effort po tayo to grow, to become more like the Lord. Amen? Okay, so ano po yung mga bagay na kailangan po tayong lumago sa taong ito? Okay, una, we must grow in how we eat. Okay, grow in how you eat. Ano po ibig sabihin nun, no? Si Bonjing, no, kung titingnan niyo po, nung si Jimmy Santos, yung actor niya, nasa 40 plus na si Jimmy Santos nung nag-acting siya bilang si Bonjing. So imagine niyo yun, mga kapatid, 40 years old ka na, kumakain ka pa rin na para kang sanggol, no, dumedede ka pa rin. Grabe yung dede niya, galon, no? Grabe talaga.
no? Tapos hindi siya makakadede ng hindi nakaduyan, no? Parang baby talaga, okay? Pero 'di ba mga kapatid, in the natural course of life, ano po ba ang development ng baby? Na una dumedede siya, and then eventually sa English yun yung you start weaning, 'di ba? Yung tinatanggal mo na yung gatas at nagta-transition ka na into solid food, no? At yung sa pagkain ng solid food ng baby, 'di ba may progress din 'yon. Nagsisimula 'yon sa baby food, no? Yung ano 'yon, yung basta yung kadiri na 'yon. Cerelac, ayan. O tapos pagkatapos nun, siguro pa konti-konti, kanin na may sabaw, tapos hinimay na manok, no? O prutas. Eventually, kaya niya na kumain ng solid food, no? At eventually, nagsisimula nang kumain ng mga bawal. De joke lang. Okay? No? And bukod po sa mga pagkain na kinakain ng bata, lumalago din sila in how they're able to eat. Kasi nagsisimula yun na sinusubuan muna, hinihimay muna, taga-ihip para hindi mainit, and then eventually makikita mo yung bata, siya na yung nagkukutsara, ganyan. Tapos susunod, marunong na rin siya mag-chopsticks, snacks, di ba? Okay na, no? And so so ang point is that pagdating sa pagkain, nagiging independent ang bata. Kaya niya kumain mag-isa, tama? At meron pang iba, no, na hindi lang marunong kumain, marunong din magluto. So kung marunong kayong magluto, patikim nyo naman sa ating mga kapatiran. No? Dala naman kayo, de joke lang. Okay? So ano po yung point nun sa atin? Part of our growing in our faith, no, is also that we grow in how we eat spiritually. Okay? Basahin po natin yung Hebrews 5 verse 11 hanggang 6 verse 3. Ang sabi po dito, medyo maliit pala, no? Ang sabi po dito, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. So parang sinasabi niyang immature pa kayo. You have been believers so long now, matagal na kayong mananampalataya that you ought to be teaching others. Okay? Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. So yun po yung pinag-uusapan po natin. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. So, let us stop going over the basic teachings of Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Okay? Surely you don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. You don't need further instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And so, God willing, we will move forward to further understanding. Okay? So, ano po yung summary ng binasa po natin, no? Na ang sinasabi ng author ng Hebrews sa kanyang mga mambabasa, no? Parang sinasabi niya, sa totoo lang, medyo immature pa kayo bilang mga Kristiyano. Hindi po kayo, ha? Sinasabi ko yung mga yung mga nagbabasa ng letter na ito, okay? Sabi dito, hindi pa sila developed, no? Underdeveloped sila, no? They are spiritually dull, they don't know how to listen, they don't know how to obey. Kailangan paulit-ulit ituro sa kanila yung basics, no? At kung ihahalin tulad natin ito sa sa sitwasyon ni Bonjing, para siyang si Bonjing, no, na pwede na dapat siya kumain ng solid food pero masyado siyang nakadepende sa milk, sa gatas. Yun lang ang kaya niyang i-digest, yun lang ang kaya niyang kainin. Okay, now, ito pong binasa po natin, kailangan pong maintindihan natin, hindi po ito condemnation, no? Kumbaga, hindi hinuhusgahan ng Biblia itong mga nagbabasa, no? Kung hindi, ang ginagawa niya ay pinapakita niya lang yung realidad ng kanilang kalagayan sa pananampalataya. At bahagi po nito, hinahamon niya yung mga Kristiyano, no, na kailangan nyo nang mag-grow. Kailangan nyo nang mag-step up. Kaysa paulit-ulit nating pinag-uusapan yung mga basic ng ating pananampalataya, kailangan laliman na natin yung pag-unawa natin, yung mga bagay na nalalaman natin tungkol sa ating pananampalataya. At ganoon din po sa atin, mga kapatid, no? Iba-iba ang
nasa iba't ibang bahagi tayo ng ating paglalakbay sa ating pananampalataya. Meron po sa atin bago pa lamang, ilang taon pa lang. Meron sa atin buong buhay natin, Kristiyano na tayo. No? We are in different stages, no, in our walk with God. But likewise, no, hindi po tayo kinokondena ng Panginoon, no, kundi ine-encourage tayo kung nasan ka man ngayon, no, i-pursue po natin na lumago, no, especially in how we eat. Kung paano tayo nag-feed sa salita ng Diyos. No? Huwag po tayo maging kontento sa mga basic lamang na kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Sa halip, piliin po nating lumalim sa ating pag-intindi ng salita ng Diyos. Okay? Alam niyo po ba, mga kapatid, that the Word of God is not just for the pastors, for the leaders of the church. Ang salita ng Diyos, yung Biblia na hawak natin, no, isinulat yan para sa iyo at para sa akin. Kahit bago ka pa lamang, kahit 1-year-old ka pa lang sa pananampalataya, kahit 20 years ka ng mananampalataya, that Bible is for you. Sinulat yan para sa iyo, no? Anak ka ba ng Diyos? Sino po dito anak ng Diyos? Taas ang kamay. And then that means that Bible that you are holding is for you. At kaya yan isinulat ay para makilala mo ang Diyos. At para malaman mo kung gaano kanya kamahal. No? So kung nagda-doubt ka, mahal ba talaga ako ng Diyos? Meron ba talaga akong relationship sa Diyos? No? If you open your Bible, then you will find that this is the exact message of the Bible. And so my question to you, kapatid, how much of the Bible do you know and understand? No, yung Biblia po natin napakakapal niyan. Kahit anong version pa yan, ang kapal niyan. No, there are 66 books in the Bible, no, nakahati sa dalawa, may Old Testament, may New Testament. Ang daming verses, ang daming stories. How much of that Bible do you know? No, kasi ang Biblia po para po yung treasure chest, no, na kada bukas mo, kada salita, kada verse, kada libro, no, all of these things, no, nakalagay yan sa Biblia for a reason. Meron niyang dahilan kung bakit inalaw yan ng Diyos na maging bahagi ng kanyang salita. And every verse and every word of the Bible, it points us to Jesus Christ. Ang sabi sa John 5:39, you search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me. Okay, so ang point ng Biblia, ang point kung meron po tayong written word of God is that we might know the living word of God, which is Jesus Christ, no? At ito pong Biblia po natin, no? Baka akala po natin nakasulat yan na parang mahirap siyang intindihin sa pangkaraniwang tao. Hindi. Alam nyo ba na ang prerequisite lang natin para maintindihan ang salita ng Diyos ay maging anak ng Diyos? Bakit? Kasi kapag anak ka ng Diyos, yung banal na spirito namumuhay sa puso mo. At yung banal na spirito ang nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman, para maintindihan mo ang lahat ng mga kwento at salita na mahahanap mo sa Biblia. No? Ito pong mga ginagawa po natin dito, yung pagtayo po namin dito, hindi po ito talino ng tao. No? Talino po ito or wisdom po ito na nanggagaling sa banal na spirito na kumikilos sa gifting na binigay ng Diyos sa mga tumatayo dito. No? And likewise mga kapatid, no, when we read our own Bibles, no, yung banal na spirito ang nagbibigay ng karunungan, ng wisdom para maintindihan natin yung mga bagay na binabasa natin. Amen? Nung panahon ni Christ, meron pong sabihin na lang nating sila yung parang pinakakilalang nagtuturo ng salita ng Diyos, no, sa Israel. And these were the Pharisees. Ang mahirap po sa mga Pharisees nung time po na yon, kapag nagtuturo sila, ang point ng pagtuturo ng karamihan sa kanila ay para ipamuka sa tagapakinig na magaling sila. So gagamit sila ng mga malalalim na salita, no, or sasabihin nila ganito kasi yan pero secret na yung iba, no? It's only for us, ganyan. Or ganyan kasi yan, pero hindi nyo naman kaya intindihan. So pinapakita nila, pinagmamalaki lang nila na itong salita ng Diyos ay para sa iilan lamang, no? Pero doon na iba si Kristo. Na noong nagtuturo siya ng salita ng Diyos sa Israel, no, nung nandito po siya sa mundo, actually, He taught in a way na madaling maintindihan ng bawat tao nakikinig sa Kanya. Most of the people in that time, hindi naman sila edukado eh. Hindi naman sila marunong magbasa
or magsulat. No? And so kailangan yung pagpapaliwanag sa kanila is in such a way na maintindihan nila. So paano po ginawa yon ni Kristo? Alam niyo po yung salitang parables, di ba? Napag-usapan po natin yon dati, nagkaroon po tayo ng series about the parables before. No? Ang mga parables, gumagamit ito ng mga simpleng kwento tungkol sa buhay or mga gamit at doon ka kukuha ng heavenly reality or heavenly wisdom, no, na ituturo mo sa mga tao. Kung ayaw ng Panginoon na lahat ng tao ay makaalam kung ano yung nilalaman ng kanyang salita, bakit ganun ang pagtuturo ni Kristo? Bakit siya gumamit ng simple everyday objects to teach these people about the Word of God? No? Dito po sa church, no, ang prayer ko po, sana ma-realize nyo na yung mga nagtuturo po dito sa stage, hindi po kami nagtuturo dito para ipamukha sa inyo na mas magaling kami o mas maalam kami. No, ang style ng pagtuturo natin dito, no, para ibahagi sa inyo kung ano yung nalalaman namin, kung ano yung itinuturo ng Diyos sa amin, para sabay-sabay tayong lumago, no, sa ating pananampalataya. Amen po ba? Okay? And so, how can we expect to live according to the Word of God kung ang alam mo lang sa Biblia ay John 3:16 at wala nang iba? Paano mo masasabi na, namumuhay ako ayon sa salita ng Diyos, pero ang alam ko lang sa salita ng Diyos, New Testament lang, walang Old Testament? Paano yun? Di ba? Or 50% lang ang alam ko, or 70% lang. Kung sinasabi po natin na gusto kong mamuhay ayon sa salita ng Diyos, kailangan ito po ay yung kabuuan ng salita ng Diyos, hindi lang yung iilang bahagi lamang. Amen? And so kailangan po mag-grow po tayo sa kung gaano karami yung nalalaman at naunawaan natin tungkol sa salita ng Diyos. No? Paano po tayo lalago? Okay? How do we grow in how we eat and how we consume the Word of God? Una, mga kapatid, kailangan matuto po tayo maging less dependent sa ibang tao. Kailangan matuto tayong kumain para sa sarili natin. Parang bata, 'di ba? No, na habang tumatanda yung bata, hindi niya na kailangan yung assistance nung yaya o nung kanyang ina. Instead, kaya niya nang kumain mag-isa. Paano po 'yun sa pananampalataya? Siyempre bilang mananampalataya, no, pag baby Christian tayo, ang unang feeding natin ay yung nakasalalay sa mga spiritual leaders natin. Example, yung pag-attend po natin sa church, 'di ba? Sa preaching, feeding ito 'di ba? Pero itong ginagawa natin ngayon, kumbaga, fast food ito, ready na to para sa inyo, isusubo nyo na lang, no? Ano pa, devotional, siguro meron sa atin meron yung Bible app, 'di ba, sa phone. No, may mga devotionals doon, naka-ready na, babasahin mo na lang, pag-iisipan mo na lang. May iba sa atin mahilig magbasa ng libro siguro. So bukod sa Bible, meron kang extra books about certain topics or devotionals, ganyan. And these are our feeding. Wala pong masama sa mga bagay na yon, no? Para sa iba naman, siguro yung discipler po natin yung nag-feed sa atin, nagpapakain sa atin ng salita ng Diyos. Walang sama, no? Walang sama sa mga bagay na yon. Pero ano po yung ano po yung danger? Bakit po ito delikado? Kasi kapag nawala ka ng contact sa mga nagpapakain sa iyo, example, hindi ka naka-attend ng linggo kasi may trabaho ka o nagkasakit ka, no? Or na-busy ka, tas dati nagtitingin ka ng devotion sa cellphone, pero nahablot yung cellphone mo, nawala ka ng cellphone. No? Pag nawala yung mga kung kanino ka dependent para sa feeding mo, no? Ano ang mangyayari? You will be unable to feed yourself. Magugutom ka, no? And if we rely on others to feed us, no, ang mangyayari, hindi rin natin kaya tumayo sa sarili nating mga paa pagdating sa pananampalataya. Tama po ba? Okay? And so ano mangyayari? Nakasalalay ang pananampalataya nyo sa katapatan ng ibang tao. Paano kung dumating ang araw, umayaw ako, ayoko na? Hindi kayo marunong magpakain ng inyong sarili sa salita ng Diyos. Kawawa kayo, damay kayo sa maling desisyon ko na sabihin kong ayoko na. Okay? So ano po yung solusyon, mga kapatid? We must learn to feed ourselves. We must learn to feed ourselves na tayo mismo, sabi ko naman sa inyo, kaya nating maunawaan, kaya nating i-interpret ang salita ng Diyos para sa ating sarili. Alam niyo po, meron pong tamang paraan para i-interpret ang salita ng Diyos. No? At syempre, masyado pong mahabang usapan yon para dito po sa
word po natin ngayong umaga. Pero bigyan ko po kayo ng very simple concept, no? That the Bible should be able to interpret itself. No? Ibig sabihin nun, kung ano man yung pag-unawa natin sa mga sa verses, sa passages, kailangan sang-ayon ito sa kabuuang mensahe ng Biblia. No? Hindi siya pwede mag-contradict sa ibang bahagi o sa pangkalahatang mensahe ng Biblia. Kasi kung wala po tayong ganong guideline, it's very easy to kumbaga mag-isip ng akala natin ito yung sinasabi ng Biblia, pero hindi pala. Amen? And so, habang lumalago tayo, tumatagal tayo sa ating pagiging Kristiyano, kailangan matuto po tayong kumain mag-isa. Kailangan matuto tayong mag-interpret ng salita ng Diyos sa ating sarili. No? Ito pong mga ginagawa po natin, Sunday preachings, yung mga faith group sessions natin, devotionals, books, no? Lahat ng ito, ang tawag po dyan ay supplement. Okay? Ano yan? Hindi dapat ito yung main source of feeding natin. Tumutulong lang ito sa atin. Kasi ang main source of feeding dapat natin ay yung ating personal encounter with the Lord. Kailangan direkta, no? Yung ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Saan po natin nagagawa yon? No? Very simple. Ito po yung tinatawag po nating devotion and prayer time. Okay, ano po ibig sabihin nun? Ang ginagawa po natin doon, ito po yung time sa isang araw na binubuksan natin ng ating Biblia at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Okay? Kasi doon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siya nangungusap sa atin. And syempre, in our prayer time, yun naman yung time na nakikipag-usap tayo sa Diyos. No? And sometimes, actually, even in prayer time, no, nakikipag-usap din ang Diyos sa atin. No? Mga kapatid, ang relationship natin sa Diyos ay personal. Tama? Ibig sabihin nun, diretso. Hindi natin kailangan ng tagapamagitan. No? It's a personal relationship with the Lord and we can hear God directly and we can speak with God directly. So, hindi natin kailangan ng spokesman katulad ko na ito lang ang tanging paraan na makakarinig kayo ng salita ng Diyos. Okay? Dapat kayo mismo, no, bilang people with personal relationships with the Lord, you can speak with God on your own and God can speak with you directly through His Word. Malinaw po ba? Amen. So dapat matuto po tayong makipag-usap sa Diyos directly in our quiet time. Tulad ng sinabi ko sa inyo, taglay natin yung wisdom ng banal na spirito, 'di ba? Kung meron mang role yung spiritual leaders natin, yung preachers natin, no, faith group leaders natin, ang role po namin is to confirm what you think the Lord is telling you, no? Pero hindi dapat kami ang tanging nagpapakain ng salita ng Diyos sa inyo. Amen. Bakit ang tahimik nyo? Masakit pa yung sinasabi ko, hindi naman, 'di ba? Reality po ito, mga kapatid, no? Ngayon, tulad ng mga bata, our ability to eat, it grows over time. Hindi naman ibig sabihin nun na sakit na pagsabihan, no? Or naturuan tayo ngayon, bukas ang galing-galing ko na mag-devotion, naintindihan ko na lahat. Hindi po ganun yon, mga kapatid, no? Pero, ang point ko, we must start somewhere. And where do we start? We start by building a habit. Magsimula po tayo sa pamamagitan ng pagbukas ng ating Biblia at pagpili ng panahon sa isang araw when it's best for us to talk to the Lord. Meron po mga tao na the best for them is early morning. Paggising mo, yun ang unang-una mong gagawin. Magbubukas ng Biblia, magdadasal, and so on and so forth. Maganda po yan kung yan ang nagagawa nyo. Kung katulad nyo po ako na kapag dating sa umaga, mainit ang ulo ko at ayokong bumangon, no, sometimes it's better na ako usually mga 1 oras pagkatapos ko magising, magde-devotion ako, ganyan. Or if not, no, meron namang iba, mas maluwag or mas malinaw ang pag-iisip, lunchtime or sa gabi. Ang importante, mga kapatid, meron kang panahon sa isang araw kung saan nakikipag-usap ka sa Diyos. Malinaw po ba yon, mga kapatid? And syempre, sa simula baka mahirap intindihin, but in time, madedevelop po natin yung habit at madedevelop po natin yung skill na intindihin ang salita ng Diyos para sa ating sarili. And kung meron man tayong mga bagay na hindi naintindihan,
Diyan papasok yung ating mga spiritual leaders at mga faith group leaders, disciples, no? Because we can ask them, kapatid, ano ba ibig sabihin nito? Hindi ko masyadong maintindihan. Amen? So kaya po 'yon. We can grow in how we eat or consume the word of God. Ito po yung reassurance na kapag ang buhay natin solid ang foundation, no? Yung foundation ay ang salita ng Diyos, kakayanin natin kahit anong hamon ang pwedeng itapon ng buhay sa atin. Amen? Ang sabi sa Colossians 2 verse 7, "Let your roots grow down into Him, let your lives be built on Him, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overcome with thankfulness." Amen? Ako po mga kapatid, no, isa pong bagay na gustong-gusto ko dito sa ginagawa ko bilang nagbabahagi ng salita ng Diyos, no. Para sa akin, ang unang-unang taong napaparinggan ko or napagpipreachan ko ay ang aking sarili. So ano ibig sabihin nun? Bago ko pa ituro sa inyo, ako ang unang natututo, ako ang unang kinakausap ng Diyos tungkol sa mga bagay na to. No? At dito po, parang privilege po ito sa akin na meron talaga akong oras sa isang linggo na talagang pag-aralan ng malalim ang salita ng Diyos. No? Alam niyo po ba na lahat ng preaching na nagawa ko simula nung nagsimula ako, pangit no na, simula nung nagsimula ako, simula nung una, nakasave pa rin sa computer ko hanggang ngayon. No? So kung inabutan niyo ako na nagtuturo sa nung college pa lang ako, yan, hanggang ngayon nasa akin pa rin po yung mga manuscript noon, no. Grabe, parang ang tagal na. yung mga notes noon, no. Kasi ang point ko, syempre parang pinaglagyan ko to ng effort para matutunan to. Siguro naman mare-reuse ko ito, may tuturo ko ulit ito someday sa ibang tao, no. Pero mga kapatid, minsan binubuksan ko yung mga lumang preaching ko. Sa totoo lang, naiinis ako kapag binabasa ko sila kasi parang sabi ko, napaka-basic naman ito o parang outdated naman, di ko na siya kayang gamitin ulit. Kung magamit ko man siya, kailangan medyo marami akong babaguhin, no? Bakit ko po ito sinasabi? This shows, mga kapatid, na over time, lumalago din ako sa mga bagay na nalalaman ko at kung paano ko ito itinuturo dito po sa pulpit, no? Ako rin po, mga kapatid, I've consumed spiritual food over the years, 'di ba? Preaching ng ibang mga pastor natin, no, maging sa labas, no, yung mga marami actually material sa labas na pwedeng mabasa or mapanood, no. And personally, I've also taken the time na aralin yung Bible for myself, no. So, example, nagkaroon na ako ng opportunity to read through the entire Bible, no, from cover to cover. I think twice na yata, no. At ngayon ang ginagawa ko ay malalim na pag-aaral sa bawat libro ng Bible, no? Pero alam nyo po, despite all of these achievements siguro, no, mukhang achievement siya base sa pagkwento ko, 'di ba? Alam nyo po ba na ang pananaw ko patungkol sa salita ng Diyos, hindi ko pa rin sa English, I barely scratched the surface, no? Kumbaga, hindi ko pa naiintindihan or natututunan ang lahat ng pwede kong matutunan mula sa salita ng Diyos. There's still so much more that I can discover, so much more that I can learn from the Word of God. Amen? Ganon din po tayo. And so, let us start somewhere, diba? Let us start with small steps and eventually, lalago at lalago ang paraan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. And so, ito po yung question ko sa inyo. How will you grow in the way you eat spiritually this year? Paano nyo pipiliing lumago sa kung paano kayo kumakain ng salita ng Diyos this year? No? For some, it's starting a new habit. No? Siguro dati hindi ka nagbabasa ng Bible, pero oo nga, no? Kahit ano lang, kahit one story a day, kahit one chapter a day, or hindi naman siguro one book a day, one story, one chapter a day, or 3 chapters a day. No? For some of us, it might be being more consistent. Na oo, nagbabasa ako ng Bible pero minsan nakakalimutan ko. Hindi. Ang goal ko this year, every day magbabasa ako ng Biblia. No? For some of us, it's to reach milestones na, dapat this year mabasa ko yung buong Biblia. O kaya, hindi kaya buong Biblia, okay lang. E di yung ano na lang, yung this year, New Testament. Gusto kong matapos ang New Testament.
For some of us, siguro it's in-depth understanding na ayoko nang nagbabasa lamang, tapos na. Gusto ko i-journal, gusto ko isulat ano yung sinasabi ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Ito pong tanong ko sa inyo. Pag nakatikim ba kayo ng lechon, pipiliin nyo pa ba yung gatas? Hindi na, di ba? So I pray mga kapatid, makita nyo po yung salita ng Diyos, no? Bilang bilang masarap, masustansya, no? And something that will really nurture our faith and walk with the Lord. Amen? Okay, so palapakan po natin ang Panginoon. Okay? Pangalawa po, no? So grow in how you eat. Pangalawa, grow in how you live. Okay, balikan po natin si Bonjing. Paano po ba nabubuhay si Bonjing, no? Kahit na nasa 40s na siya, no, he still lived like a child, no? Ang suot niya ay diaper at pang-baby na damit, no? Ang ginagawa niya lang buong araw kumain, mag-CR, matulog, umiyak, matulog, kumain, maglaro. Paulit-ulit lang, no? At kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya, anong ginagawa niya, nagdadabog siya. Diba? Kilos bata, no? Ugaling bata. He cannot read or write, hindi niya kayang mag-resolve ng conflict. Kapag inasar siya ng mga bata, iiyak lang siya. Hindi niya kayang labanan or hindi niya kayang tumayo para sa kanyang sarili, no? Ganon din po tayo mga kapatid, no, na habang tumatagal tayo bilang mananampalataya, we must also act our age spiritually. Tama po ba? Dapat base sa kilos natin, makikita natin kung ilang taon na tayo. Amen? Okay? And so, paano po yan? Ano po ibig sabihin nun? Someone who has been in church or a Christian for 30 years should not be acting like a baby Christian anymore. Dapat may transformation. Dapat may difference yung bagong mananampalataya sa isang tao na matagal ng Kristiyano. No? Ang sabi sa 1 Corinthians 3 verse 11, when I was a child, I spoke and taught and reasoned as a child, but when I grew up, I put away childish things. Okay? So in short, dapat merong transformation. Okay? Merong transformation, no? Na dati, childish ang ugali natin, ang behavior natin, pero ngayon, mature na ang ugali natin. No? Ano po ba ang itsura ng mature behavior para sa isang mananampalataya? No? Diba, lagi ko naman sinasabi, yung goal ng pagiging mananampalataya, 'di ba? Closer like Christ, closer to Christ, no? So babalik lang ako doon lagi, no? Ang tanong, no? Are you closer to God today than you were in the past? Okay? Or are you closer like Christ today than you were in the past? Kasi kung ang sagot mo doon ay yes, no? At tinanong kita ng how at meron kang nasagot, then ibig sabihin nun lumalago ka sa iyong buhay pananampalataya. And that is the right way to go, mga kapatid. Etong mga spiritual bonding, ito po yung mga tao na ang tagal-tagal na nilang Kristiyano, pero hanggang ngayon, ang kilos nila parang hindi mananampalataya or parang kakatanggap lang sa Panginoon, no? Na siguro tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Pero mukha silang hindi mananampalataya, no? Hanggang ngayon, namumuhay pa rin sa kasalanan, hindi sila nababother sa kasalanan, okay? Or they might be carnal Christians. Ano po yung carnal Christians? Yung Kristiyanong makamundo, no? Na kahit na may relasyon na sila kay Kristo, mas binibigyang pansin nila ang kanilang kasalanan. Paalala po mga kapatid, 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Okay? So, pag tayo po ay Kristiyano na lumalago or nag-grow, nagmamature, no? Nasa proseso tayo ng pagtatagumpay sa kasalanan. Okay? Oo, meron pa rin kasalanan sa buhay natin, nagkakasala pa rin tayo paminsan-minsan, pero hindi na okay na magkaroon ng kasalanan sa ating buhay, no? Hindi na ito normal na bahagi ng ating buhay, and we no longer live for sin, no? Habang nasa mundo tayo, meron pa tayong corrupted or sinful human nature, at yung mundo po natin ay corrupted, mas madaling magkasala kaysa gumawa ng mabuti na ikagagalak ng ating
Panginoon, no? Yung perfection na hinahanap natin, it will only happen kapag dumating na tayo sa langit. Okay? Pero habang nabubuhay tayo sa mundo, ang pwede po nating gawin, and part of our maturity is that we sin less and less. Malinaw, mga kapatid? Okay? Ano po yung pagbabago? No, na bilang hindi mananampalataya noon, okay lang ang kasalanan or minsan yun pa ang purpose ng buhay natin. Pero kapag niligtas na tayo at yung banal na spirito nasa atin na, although we are still allowed to sin, nagkakasala pa rin tayo sa mundong ito, God will not allow us to enjoy sin anymore. So yun po yung pagbabago. Dati ine-enjoy mo pa eh. Ngayon pag nagkasala ka, nakokonsensya tayo kasi yun yung banal na spirito na nagsasabi sa atin na hindi na yan dapat bahagi ng buhay mo. And so, ano po yung mga pagbabago na nakita po natin sa ating sarili simula nung naging mananampalataya tayo? 'Di ba? Obvious ba sa tao na Kristiyano ka? Okay. Ako po meron po akong mga moment sa buhay ko na kung paano po ako nag-respond sa sitwasyon o sa mga pangyayari, meron na po nakapagsabi sa akin na siguro Kristiyano ka, no? Ha, bakit? Kasi ang bilis mong ang patient mo, ang bilis mong patawad, blah blah blah, whatever, no, ganon. And there have also been times, no, sa buhay ko na yung mga taong matagal ko nang kakilala, no, na siguro nag-uusap kami recently, sabihin, dati kang ganito, pero ngayon ganyan ka na, nag-grow ka na, nag-mature ka na, no? For example, ako, one area na aminado po ako, nagsa-struggle po ako is patience, no? Hindi po ako ganun ka-patient na tao, mabilis ako mawalan ng pasensya, no? I know until now, mga kapatid, na hindi pa rin ako ganun ka-patient, pero kung titingnan ko rin yung sarili kong pag-uugali, no, sarili kong reactions, alam ko na meron akong growth at meron akong progress sa patience. Bakit? Kasi dati, madali sa akin mag-road rage. Mabilis uminit ang ulo ko sa busina, gano'n. Ngayon parang, okay, relax na lang, wag ka na lang sasabog, okay na yan. Ganyan. So, meron pong ganong improvement. Or dati, kapag ka matagal dumating yung pagkain, siguro nagdadabog ka na, naggaganon ka na, di ba? Nagagalit ka na sa waiter, ano ba naman yan? Ganyan. Ngayon, ano na lang, miss, pwede pa follow up lang. Ganun lang, simple lang, hindi mo na kailangan magalit. No? So meron po mga maliliit na bagay na ganun na nagpapakita na, nga, nag-grow pala ako in this area of patience. No? Ngayon, ako din, no, pag tumitingin din ako sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, I've also learn to admire other people because of their Christ-like attitudes, Christ-like actions. No? Meron po ako isang kilala na parang sabi ko, grabe, kahit na inaapi ka na, kahit pinipikon ka na, no? Kumbaga, binubuli ka na, ang patient mo naman. Diba? So, makikita mo di ba? You can see the growth of people base sa kanilang attitude, base sa kanilang actions. No? Ito rin po, nagkaroon na rin po ako ng mga pagkakataon naman na ang tagal-tagal ko nang kilalang isang tao, tsaka ko lang nalaman, Kristiyano ka pala? Ano ka pala? Worship leader ka pala? Bakit? Because maybe hindi sila ganun ka-vocal about their faith or hindi ganun ka-obvious sa kanilang lifestyle na Kristiyano sila. No? And so, ano ba yung gusto nating makita? No? Para masabi na nag-grow at nagmamature tayo sa ating pagkilos. No? Sa John 13, sabi dito, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. No, habang lumalago tayo, lumalalim tayo sa pag-ibig natin sa ating kapwa, that's how the world knows that we are the Lord's disciples. No? So, how will you grow in how you live this year? No, paano kayo lalago? No? Sa paraan ng kung paano kayo nabubuhay sa taong ito. Ako, mga kapatid, no, hindi ako naniniwala na ang mga matatandang tao hindi na kaya magbago. Kasi minsan yun po ang excuse di ba, ng mga iba, matanda na siya, hindi na magbabago yan. No? Or matanda na ako, mahirap na. Maybe mas mahirap, no? Pwede po, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun na imposible. Kahit gaano pa tayo katanda, no? O gaano pa tayo kabata, no? Especially in our faith, it is never too late to change. Pero kailangan mag-take tayo ng initiative, magbigay tayo ng effort para magbago tayo. Amen?
So the first step, no, kailangan i-recognize po natin ano ba yung aking mga katangian, pag-uugali, kilos na hindi kaaya-aya sa Panginoon, na ayaw ng Panginoon para sa isang mananampalataya. Let's stop making excuses, no? Masungit ka. Masungit ako, hindi ito gusto ng Diyos, no? So, just admit it. Wag ka na, kasi naman, kapag umaga naman kasi, ganyan. Wag na tayo magdahilan, wag na tayo magbigay ng excuse. Aminin na lang natin, no? Pagiging masungit, ayaw ng Diyos yan para sa akin, no? Let us stop rationalizing or excusing our sins, no? Kasi minsan, lalo na pagdating sa bisyo, sasabihin ng mga tao, ang nakasulat naman sa Biblia, wag kang malasing, hindi naman wag kang uminom. So pwede pa rin akong uminom. Kapatid, ang problema, pag uminom ka, nalalasing ka eh. Paano yun? 'Di ba? O kaya, sabihin nung iba, wala naman sabihin ng mga magjojowa, wala naman sa Bible ang wag mag-kiss, no? Wag mag-kiss, 'di ba? Pero dapat nating ma-realize na itong mga ginagawa ng mga magjowa before they become husband and wife, temptation yan eh, 'di ba? Pag tinuloy-tuloy mo yung daanan na yan, ang baksak niyan kasalanan. At nakasulat din sa Biblia, do not lust, 'di ba? Do not fall into lust, no? So, wag na natin i-excuse, wag na tayong humanap ng mga loophole sa mga bagay na alam naman nating ayaw ng Diyos sa ating buhay. No? Pagkatapos po nun, isuko po natin itong mga bagay na to sa Panginoon. Lord, sorry kasi ma-pride talaga ako eh. Sinusuko ko yung pride ko. I-humble mo ako. Lord, magagalitin talaga ako eh. Lord, kalmahin mo yung puso ko. No? The third step, be honest about it. Be accountable. No? So, alam nyo, ang mga challenges sa ating pananampalataya, no, hindi yan napagtatagumpayan mag-isa. Napagtatagumpayan yan kung kasama natin ang Diyos, una, at pangalawa, kung kasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. When you are honest about something, when you're accountable, no, etong mga kapatid natin, kaya po nila tayong suportahan and to hold us accountable or even to call us out and encourage us kapag nagkukulang tayo. Kapatid, sabi mo, di ba, ayaw mo na magsungit, pero nung nakita kita, tinarayan mo ako eh. Di ba? So para maalala, no, hindi ko napansin, pasensya ka na. So, merong growth, merong progress sa ating maturity. Okay? And fourth, no, every time we fall, we get back up again, no? Tulad ng sinabi ko sa inyo, proseso ito eh. Yung paglago sa pananampalataya, yung pagbabago, proseso yan, hindi yan overnight. And every time we fall, every time we do the same sin again, we ask for forgiveness and we move forward. No, we fight sin again. Amen? So dapat po, let us make a daily commitment to seek growth and maturity. Nakakasunod pa ba, mga kapatid? Amen? Pwede po bang palapakan po ulit natin ng Panginoon? Lastly, mga kapatid, let us grow in how we serve. Let us grow in how we serve. No? Si Bonjing, 40 years old na, pero siya pa rin ang pinaglilingkuran. Siya na dapat, di ba, yung nag-aalaga sa lola niya, siya na dapat yung nagpo-provide para sa family, pero at 40, siya pa rin yung pinapadede ni lola. Di ba? Tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya, pag nagmamature tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, dapat mag-transition din tayo. Na dati, tayo lang ang pinaglilingkuran, pero eventually, dapat tayo na rin ang taong naglilingkod sa ating mga kapatiran. No? Ito po yung expectation ng tagapagsulat ng Hebrews doon sa binasa natin kanina. Kasi ang sabi doon sa Hebrews 5 verse 12, you have been believers so long now that you ought to be teaching others. Diba? Dapat kayo na ngayon yung gumagawa ng ginagawa namin eh. 'Di ba? Dati kayo yung pinaglilingkuran, dapat kayo na yung naglilingkod, no? Alam nyo, sa ating pananampalataya, we are not designed to be spectators lamang, no? Na attendees lang tayo o bisita lang tayo dito sa simbahan. Hindi po 'yan ang role natin dito sa church, no? Hindi tayo dapat ma-stuck diyan. Darating yung panahon na kung ano yung pagmamahal na natanggap ninyo sa simbahan, kung ano yung kaalaman, ano yung care na na-receive ng bawat isa dito sa church, one day kayo naman ang magpapasa niyan to the next generation of believers. Amen? No? Alam nyo, ang paglilingkod, hindi lang yan para sa iilan lamang, hindi lang yan na porket magaling si ganyan o may talento si
si ganyan, no? It is the calling of every believer, no? Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, you are called to serve. Okay? Ngayon, kaming mga tumatayo dito sa harapan, yung mga worship leaders natin, backup singers, instrumentalists natin, hindi po kami tumatayo dito kasi mas magaling kami sa inyo. Kaya po kami ang nakatayo dito kasi nauna lang kaming umuo sa inyo. Amen? Darating ang araw, kayo naman. No? So ngayon, eto na po, plug na po ito. Kung interesado po kayo, maging worship leader, worship team, approach Pastora Irene, approach Teacher Cheska, gusto nyo pong tumulong sa ibang ministry, approach nyo rin po yung ating mga pastors. No? Kasi ito pong service, lahat po tayo may bahagi dyan. No? Huwag nyo pong sabihin na, sino ba naman ako kung ikukumpara kay ganyan? Hindi naman ako equipped. No? Alam nyo, God does not call the qualified, He qualifies the called. Ang pinaka-importante sa isang servant ay puso. Yung meron kang willingness na maglingkod sa Diyos. No? Ang tandaan nyo, ang sabi sa Acts 20:35, you should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. No? Bakit po blessing ang magbigay sa kapwa? No? Kung subukan nyo po maglingkod, mga kapatid. No? Ako po, I have been blessed in my life na most of my life, no, naglilingkod ako sa Diyos. No? At ito po yung naging parang isa sa pinakamalaking purpose ko sa buhay. No? Lahat po tayo, we are called to serve the Lord in our church, in our spiritual home. Ang sabi sa Matthew 9:37-38, He said to His disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. No? Ako naniniwala ako, mga kapatid, dito po sa CCOF, the harvest is great. Bakit? Every Sunday, meron tayong bagong bahagi ng pamilya na dumadalo dito. 'Di ba? The harvest is great, no? At ito po mga taong ito, hindi lang po yung mga pastor o yung mga leaders ang dapat mag-reach out sa kanila. Dapat po bawat isa sa atin. No, we must be welcoming them into our family, no? And likewise, naniniwala din ako na although our harvest is great, sa totoo lang, our workers are few. Dito po sa ating simbahan, kulang, no? Hindi dahil sa kulang yung ginagawa ng mga leaders natin, kundi dahil ang dami lang talagang potential lang pwedeng gawin ng ating simbahan, no? And so ano po yung point ko? Kailangan namin lahat kayo. Sama-sama tayo magtulungan para i-share ang gospel ng Lord, no, sa mga tao sa mundo, no? There are many ways na dapat tayo maging bahagi ng ministry, no? Example, mga kapatid, no, yung tithes and offerings, 'di ba lagi po tayo nagkakaroon ng exhortation patungkol po dito, no? Mga kapatid, bakit po namin ine-emphasize ito? Kasi alam nyo po ba na kapag naging tapat tayo sa pagbibigay, saan ba napupunta yung pera na yan? That goes to the activities of the church. No, na ang pakay ay to share the gospel. So by in giving our money, no, kahit ako na nagta-tithe din, mga kapatid, by giving our money to the church, tiwala ito na gagamitin ng Diyos yung resources natin, no, ang bunga spiritual life. 'Di ba ang laking bunga nun, no, na dahil sa ibinigay mo, dahil sa katapatan mo, nakatulong ito na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang ibang tao? Minsan mga taong ka-close pa natin, minsan taong kakilala pa natin. What's another way, no? Sa discipleship, yung faith group po natin, no? So every after service, no, we invite you, 'di ba? Stay, kain tayo konti, kwentuhan tayo konti, i-process natin yung naging message or yung naging preaching ngayong umaga, no? Paano po tayo pwedeng mag-serve sa pamamagitan ng discipleship, no? Na sa ngayon, ikaw yung tagapakinig, sa ngayon ikaw yung inaalagaan, pero darating ang araw, ikaw naman ngayon ang mag-aalaga ng mga mas bagong mananampalataya. Amen? Ano pa? Volunteer in church activities, no? Tulad ng worship team, media, Sunday school, Ignite, and so on and so forth, no? Alam nyo, ito po yung personal na prayer ko ngayon. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. So itong prayer na to, hindi po ako nananalangin na magpadala ang Diyos mula sa labas. Kasi naniniwala ako, yung mga workers nandito na. Kailangan na lang nating tumayo. Kailangan na lang natin to take a step of faith
forward, no? Na hindi lang ako nakaupo, hindi lang ako yung pinaglilingkuran, ngayon ako naman ang maglilingkod sa ibang mananampalataya. Amen? Okay? Ito pong Great Commission na ito, para po ito, utos po ito sa ating lahat. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey the commands I've given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. No? Tulad nung ibang pinag-usapan po natin ngayong umaga, ito pong paglilingkod, isa din itong proseso. Hindi porket umuo ka ngayon, bukas pastor ka na. Diba? Siyempre magsisimula tayo sa mga maliliit na bagay. No? Kung gusto niyo maging part ng worship team, simula muna sa pagkanta sa backup, eventually magiging song leader. No? O gusto natin maging diba, sa ushering, no? Part doon yung mga maliliit na bagay, katulad ng paglalatag ng mga upuan. No? So, wag po tayo mag-expect na pag umuo tayo, malaki na kagad. No? Baka malula ka, mga kapatid. Take it slow. Ano yung maliit na bagay na pwede kang magsimulang maglingkod sa Diyos ngayon? Eventually, mga kapatid, baka pag nasimulan mo, baka ikaw pa yung maghanap sa Diyos. Lord, I want more. Lord, I want to serve you more. Lord, give me bigger responsibilities. No? But importante, mga kapatid, start small. Amen? Isa pa, yung paglilingkod po natin, hindi lang po sa loob ng simbahan, kundi sa labas. No? Na minsan, yung paglago po natin sa pananampalataya ay manatili lang tayong tapat sa paglilingkod sa kung nasaan tayo sa buhay. Halimbawa, sa ating pamilya, sa ating trabaho, or sa ating mga kaibigan. Amen? So how will you choose to grow in how you serve the Lord this year? At dito po ako magtatapos, mga kapatid. Philippians 3:13-14. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Mga kapatid, sana let us continue to move forward in our walk with the Lord this year. Choose to grow this 2026. No? Huwag kang makontento na stagnant ka, no? Yung patay ka kung nasan ka. No? Kailangan matuto tayo to grow in how we eat, how we live, how we serve, no? At habang nagmamature tayo sa mga aspetong ito ng buhay, we will find ourselves closer and closer to Christ and closer like Christ, no? Tandaan po natin, growth takes time. Don't rush it, no? Allow God to nurture us through the Holy Spirit, through people, and through experiences. Hindi ito madali. Hindi madali ang lumago, pero worth it ito. And so let us continue to ask the Lord to allow us to grow this year. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, we hear your voice this morning. Naniniwala kami na ikaw ang nag-uudyok sa amin ngayong umaga to grow and to mature in you. Lord, continue to show us anong bahagi ng buhay namin kailangan namin mag-grow, kailangan namin mag-mature. And show us, Lord, the next steps forward. Ano yung first step ko, Lord, so that I can grow deeper and closer to you. I pray for everyone here na they would have the boldness to seek this growth. They will have the commitment to continue even when it's difficult as well. Lord, we honor you and bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y magsitayo. Tuloy po nating sambahin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. To the deep, I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you.
to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, immerse me. Your love is a flood, and I'm caught in the current of the living water. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart. Amen. Taas po natin yung ating mga kamay. Let's receive the blessings of God. Lord, these are your people, Lord. You are our God, and these are your people. Continue to shower your blessings on each of us, Lord. Continue to cause us to grow, both in good times and in bad, Lord. And in everything, Lord, let your presence dwell in our lives. Let your power dwell in our lives, Lord. Sa aming po pag-uwi, dala po namin ang pagpapala ninyo at mas importante ang pagmamahal ninyo. Let us share this love to the people around us as we go home and as we go to work, as we go to school, and our families. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.